Kapagpala naming Ama, Diyos ng kapangyarihan sa lahat, ang Diyos na siyang aming kinikilala at sinasamba ay isang Diyos na tunay na siyang nagmimay-ari sa amin. Patuloy mo kami pangunahan ng Diyos maging sa pag-aaral ng mga salita mo na ikaw siya magturo. At basbasan mo, Diyos, ang iyong pamingkod, Panginoon, at gayon din po, Diyos, sa mga salita mo ay bigyan mo ng kapangyarihan at ito po'y maging gawin po ng bawat sa amin. Kawang sa Diyos ng spiritual na pangunawa ng bawat isa, Panginoon. Sumaylalim kami ng kapangyarihan, ikaw makita, makulit ng lahat at may taas sa oras na ito. At narin din po, Diyos, ang paglilinis mo sa bawat sa amin. Payapain mo ang puso na nag-isipan ng Diyos sa oras na ito at huwag mo pa'y tulutan, Panginoon, na nakaaway magkakalambal sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, pray po ang ating dakilang Diyos. So, siguro po, kahit na may sing mensahe lamang po, ang ating pong pag-aaralan po sa araw na ito dahil meron pa rin pong Holy Supper. So sa oras nito, mga kapatid, tayo po ay magsipagbukas ng ating pong mga Biblia at ating pong buksan ang aklat po ng Matthew chapter 5 verse dito po sa verse 14 up to 16. Marahil ito po ay inyo na rin po naririnig na ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatag. Hindi rin na pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Pagpalain po ng ating Diyos ang kanyang mga salita at dito po sa pagkakataon ito, doon sa verse 1, napakarami daw po ng mga tao. At pumunta ang Panginoon sa bundok at lumapit ang kanyang mga alagad at kanyang tinuruan. So, ipinagkikita ng banal na salita na yung tinatawag ito, yung Beatitudes hanggang sa dumating yung sinabi ng Panginoon na tayo ay asina sa libutan at kayo ang ilaw ng sanlibutan. So dito po ay pinakikita ng banal na kasulatan na hindi lamang ang mga disipulo ng ating Panginoon Kristo ang mga apostol, kundi mayroong mga tao na sila man ay dating namumuhay sa kadiliman at sila po ay tinawag ng ating dakilang Diyos upang makita ang kaliwanagan, makita ang katotohanan, ang tanggapin ang katwiran ng ating mahal na Panginoon. So dito po sa chapter 5 ng Ephesians, pinakikita po dito sa 1 hanggang 21, patungkol po sa mga taong dati rin po sila'y namumuhay sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Diyos at minention dito ang mga bagay na hindi dapat gawin at nang sila'y tinawag ng Panginoon
At ang sabi ni Apostol Pablo, kinakailangan na mayroong pagbabago. So dito lang po sa chapter 5 verse 8 na ganito pong nagsaad, sapagkat noong panahon kay kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayo gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So, pinag-uusapan po dito ay ang paglakad sa kaliwanagan. Paglakad sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo po ay anak ng kaliwanagan. So, sabi ng ay nasa tamang lugar upang ang mga nasa kadiliman na sila man din po ay maliwanag. Hindi itinatago itong lampara o ilaw, kundi ito ay dapat makita upang maliwanagan hindi mo po ang nasa kadiliman. So, sabi ng banal na kasulatan na sinabi ng ating mahal na Panginoon, ang liwanag nito na kinakailangan na ito po ay makita. Ang liwanag nito ang siyang masilayan upang ang mga nakakakita, makita nila ang ilaw nito na nagniningning at ano ang tinutukoy ng ating dakilang Diyos patungkol po sa liwanag nito na dapat itong makita sa bawat mananampalataya upang maluwalhati, upang mapuri, upang maparangalan ang Diyos sa kanilang mga buhay. Babasahin ko uli itong Matthew chapter 5 na ang tinutukoy po rito ay napatutungkol sa pamumuhay ng isang tinawag, pinili, inira ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po, verse 16, lumiwanag na gayon, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, mabubuting pag-uugat bilang anak ng ilaw, bilang tinawag, pinili at inira ng ating Ama. Upang sabi po at kanilang walatiin ang inyong Ama na nasa langit. Hindi mahirap na tayo ay magsalita na tayo ay anak ng Diyos. Hindi mahirap na sabihin natin tayo ay anak ng kaliwanagan. Hindi mahirap na sabihin na ako ay isang Kristiyano. Ito ay madaling sabihin. Subalit ito ay mapapatunayan natin na sa ating mga bunga, sa ating pamumuhay, sa ating mga ginagawa, na tayo ay tunay na anak ng Diyos, na tayo ay tunay na mga Kristiyano at hindi lamang salita, kundi sa gawa,
sa katotohanan na tunay na tayo ay anak ng Diyos. Na tayo ay dating nasa kadiliman, na tayo ay kabilang sa mga kinahabagan ng Diyos at kinawaan ng Diyos upang ating mabatid ang katotohanan. Sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, sa ating ubang pamamahay, nakikita yung mabubuting gawa na tayo ay tunay na Kristiyano. Sa ating pamumuhay, saan man kaya tayo mapadako, saan man tayo maparoon, maging yung mga trabaho, yung iba, yung mga ka-classmates ninyo sa inyong paaralan, at nariyan anuman ang inyong katayuan, habang tayo ay narito sa mundong ibabaw nito na ating kinagagalawan. Nakikita ba sa ating ang ilaw, ang mabubuting ugali, ang mabubuting asal, ang mabubuting gawa na nais ng Diyos na ating ipamuhay? O tayo ay nagsasabing tayo ay Kristiyano at hindi natin ito napapatunayan sa ating mga buhay, na hindi nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu, hindi natin ipinamumuhay ang katuwiran ng Diyos, ang alalahanin ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Maganda ba yung ating pag-ugali, ang ating asal, ang ating mga sinasabi, na ating bang naluluwalhati, napaparangalan ang ating Diyos sa ating buhay? O siya ay nalalay ng dahil sa ating mga ginagawa? Kahit daw po tayo ay hindi nagsasalita, sa pamamagitan ng nakikita nila sa ating pamumuhay, na tunay na tayo ay tinawag, binago ng ating dakilang Diyos, na tayo ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon, nang dahil sa ating mga ikinikilos, nang dahil sa ating mga sinasalita, nang dahil sa ating mga pag-uugali, na ito daw po ang siyang nagiging instrument o paraan upang kanilang purihin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay, na totoo na tayo ay dating nasa kadiliman, na ang ating buhay, nariyan yung mga bisyo, nariyan yung magsusugal, pag-iinom ng alak, paninigarilyo, pagmumura, nariyan po yung chismisa na walang katuturan, at nariyan mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Diyos. Tunay na tayo ay mga Kristiyano kapag sinabing Kristiyano na tayo ay tagasunod ni Kristo. Kaya mga kapatid, ipinakikita ng banal na kasulatan na sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, yung good works, dahil tayo ay tinawag, pinili, inirang ng Panginoon, tayo ay iligtas sa tiyang na kapamakan, at sa pamamagitan ng ating pamumuhay, sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa,
na ito ay dapat nating gawin upang makarangalan, upang maluwalhati, upang madakila, upang maitaas ang ating Ama sa ating pong mga buhay. Di ba may pagkakataon na sa ating pong mga ginagawa na hindi man lumalabas sa ating mga bibig na sinasabi natin na tayo ng Kristiyano, na tayo na born-again Christian, nang dahil sa ating mga attitude, pag-uugali, nang dahil sa ating mga ginagawa na kabutihan ng Diyos ang tumikilos sa ating buhay upang tayo makagawa, at nariyan na sila na rin po ang nagsasabing, meron kang born again eh. Bakit po? Dahil nakikita nila sa ating buhay na yung dati nating pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng ating Ama ay nagkaroon ng pagbabago sapagkat maging sa ating pang pananalita, ang sabi ng Colossus 4:6, na mayroong itong lasang asin na ito ay kapaki-pakinabang sa bawat mga nakakarinig, na ito ang mga salita na lumalabas sa mga anak ng kaliwanagan, na ito ay masabing mga gawa na sa pamamagitan ng ating mga sinasabing kinikilos, ginagawa, ay ating napaparangalan, ating naluluwalhati ang Diyos, at ito din ay maaari maging instrumento upang ang isang tao, hallelujah, praise God, na wala sa kamay ng Diyos, na wala sa presensya ng Diyos, na dating namumuhay sa kadiliman, nakita nila ang liwanag na ito, na ito ang magiging paraan upang sila man ay magpuri at magpasalamat, upang sila man ay makaiwas sa tiyak na pamakaan at magtamo ng buhay na wala. Marami ang mga professing Christians. Marami yung mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano sa salita, subalit wala sa gawa at katotohanan. Patunayan natin sa tulong ng ating Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo, na sa pamamagitan ng ating pamumuhay, makita na tayo ay binago ng Diyos, na tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng kapangyarihan ng ating Diyos. Hindi lamang na kapag tayo ay narito sa araw ng pananambahan, na tayo ay tinatawag na mga Sunday Christians, na tayo po ay mga Christian, dahil tayo ay nagpupuri, tayo ay sumasamba, and then after po ng pagsamba, paglabas ng palamang sa labas nito ng bahay panambahan, nandoon na yung mga makamundong gawain, nandoon na yung mga makamundong pananalita na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, at nandiyan po yung pag-ugali na ating mga ginagawa na hindi na ayon sa kalooban ng ating Ama na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po na ipakita natin sa tulong ng Panginoon na tayo ay tunay na anak ng Kailangan. Mayroong mga nagsasabi na mga magulang na yung kanilang mga anak ay pasaway, na yung kanilang mga anak ay matitigas ang ulo, may sungay. At meron din pagkakataon na pangyayari na yung mga anak, sila man din po ay nagsasalita sa kanilang mga magulang kung balong damuhan. Ibig sabihin, mayroong
mga tinatawag na mga paimbaba, mga pakunwari, na pag-uugali na kapag kasama mo yung iba dahil nandito ka, pero pag dumating na sa puntong nasa bahay, saan ka man naroon, wala na sa gawain ng Diyos. Wala na yung kanyang pagkakusya. Mapalad tayo dahil tayo po ay kabilang sa mga pinahabagan, biniyaan ng Diyos ng kaligtasan. Sa banal na kasulatan rin po ang nakasaad sa aklat po ng Tito o Titus chapter 2 verse 7 na ganito po ang nakasaad. Sa mga salita po ng Diyos, na ito po ang isinulat ni Apostol Pablo kay Tito, na ito po ang kanyang paalala. Ito po yung kanyang sinabi. Verse 7 in chapter 2, ang sabi po, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay sampuliran sa mabubuting gawa. Ito daw po ay dapat nating gawin, hindi lamang kay Titus na siya'y isang mabuting ehemplo, isang tuliran na dapat tularan, na dapat makita sa kanyang pamumuhay ang mabubuting gawa. Kundi ang sabi po ng banal na kasulatan at sa iyong aral ay pakilala mo ang mga walang kamalian, ang kausayan. Pangungusap ng ganang magaling na di makatulad upang sila na kabilang panig ay maiyak nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. So sabi niya, kinakailangan kayo ay maging mabuting uliran sa inyong pamumuhay, sa inyong pag-uugali, sa inyong ikinikilos, sa inyong mga ginagawa. At kabilang na rin po kinakailangan maging sa ating pag-isipan, nariyan ang ating puso, ang ating pananamit, ang ating pong pananalita. So, nariyan po mga kapatid na kinakailangan nasa ayos yung mga mabubuting gawa na ating ginagawa. Kinakailangan, sabi niya, upang maging yung mag-iba na nakakakita sa inyo kung sakali na mayroong umuusig sa inyo, kung mayroong nanglalait sa inyo, kung mayroong mga taong kayo ay ginajudge, nang dahil sa inyong pamumuhay. So, sabi ng Biblia, kapag ito ay nakita sa atin, sila man din po ay mapapahiya na yung kanilang sinasabi na hindi totoo, na hindi tama, na kahit magsalita na sila na magsalita sa iyo ng mga bagay na kasinungalingan dahil nakikita nila sa iyong pamumuhay, sa iyong mga mabubuting gawa, na ikaw ay tunay na anak ng Diyos, na ikaw ay Kristiyano, na namumuhay sa kaliwanagan. So mga kapatid, kahit anong gawin na kanilang paninira, hindi na rin sila maniniwala. Dahil nakikita nila na ikaw ay lumalakad sa katwiran ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa palatuntunan ng Diyos, at nakikita ang kaningningan ng Diyos sa iyong buhay. Do not be conformed to this world. Yung mga makasanlibtang bagay. Do not compromise your faith. Huwag ninyong ipagkompromiso ang inyong pananampalataya na ma-please lamang ninyo ang tao. Di balik ang inyong pananampalataya, ang inyong tinitindigan
na katotohanan nang dahil kauna ang inyong ipiniplis. So, mangyayari mga kapatid na hindi ito dapat. Sapagkat dapat natin i-please ay ang ating mahal sa atin. So tayong lahat ay mayroong mangkay na. Yung pag-ugat, mayroong espiritu, ang sabi ng Biblia, nagpupulong sa atin. So, ipinakikita ng banal na kasulatan na ito rin po ay inulit ni Timoteo sa chapter 3, ay ni Titus, na isinulat ni Apostol Paul dito sa chapter 3, verse 8. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisampalataya sa Diyos ay maging maingat na maging maingat. So kung ating titignan po dito sa chapter 3 po dito, pinakikita po na yan po yung ibang pag-ugali na na-mention ni Pablo kay Titus. At nariyan kung saan mga kapatid na sinasabi nga po dito sa verse 5 na tayo po yung Espiritu ng Panginoon, dito po ang siyang ating tinanggap. Natutulong upang tayo ay magbago. Yung regeneration, na tayo po, yung sinasabi na St. Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and all things becomes new. Na mayroong pagbabago. So, ang sabi nito, sinasabi po na upang ang mga nagsisipalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatiliin ang mabuting gawa. Ang mga bagay nito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Anong sabi po ng banal na kasulatan? Kinakailangan nating panatiliin mabuti ang mabubuting gawa, ang mabubuting ugali, ang mabubuting mga gawa na dapat nating gawin sa ating mga buhay habang tayo ay natin ito mapapanatili na sa halip na tayo ang makaakay sa kanila, tayo ang naaakay sa mga bagay na kasamaan, sa mga bagay na hindi magaganda sapagkat hindi natin iniingatan, hindi natin pinanatilian sa ating buhay ang katuwiran ng Diyos, ang mabubuting bagay na dapat nating lakaran, na dapat nating ipabuhay, kundi nasa halip na tayo ang siyang mag-akay sa kanila upang dalhin sa mga mabuting bagay na ayon sa kalooban ng ating Ama. Tayo po ang siyang naiengganyo na tayo kanilang naakay sa mga masasamang mga bagay. Kaya suriin ninyo kung sino yung inyong mga nakakasama. Kung ang nakakasama ninyo, kahit na ito ay Kristiyano, na sinasabi kung kayo ay dinadala doon sa kasamaan, na kayo ay inihila sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos upang ikaw ay lumabag sa mga salita ng Diyos, upang ikaw ay mamuhay na walang kabanalan, na walang katwiran, kundi ang mga tao nito'y maaari po ninyong iwasan. At dapat ninyong makasama yung mga taong pinapanatili nila ang mabubuting gawa sa kanilang mga buhay, na sila'y bukas palad, na sila'y matulungin, na sila'y mababait. At nariyan, mga kapatid ko,
ito sa Panginoon. Iyang mga taong idinadala kayo sa katwiran ng Diyos, na ibinigay ng Diyos. Kung pinamumuhay natin ang katwiran ng Diyos, hindi yung ating sariling katwiran, at ang mga taong ito na sila po ay mainit na naglilingkod sa Diyos, at sila po, mga kapatid, ay nakakakitaan natin ng mabubuting gawa sa kanilang pamumuhay. At ang mga taong ito ay nagbibigay kalakasan, i-encourage tayo at dinadala tayo na tayo po ay magpakalakas sa paglilingkod, dinadala tayo sa harapan ng Diyos, sa presence na maibig sabihin, tinutulungan tayo. So ito yung mga taong lumalakad sa katwiran, sa alituntunin, kalooban ng ating Ama, sila yung dapat nating pakisama. Kaya sabi nga ng Proverbs 1:10, kung ikaw ay umuki nila sa hindi maganda, huwag mong pahintulutan. Kinakailangan tayo po ay tumayo sa katwiran ng Diyos, sa katotohanan, sa mabubuting gawa na ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon Hesus. Diba? Mayroong kasabihan. At hindi talaga kasabihan, bagamat kasabihan, pero ito yung palaging naririnig, na kapag mayroong tao na gumawa ng kabutihan, na anumang pamaraan, tinulungan niya yung tao sa mga material, financial, o yung tao man, siya po ay maaaring mapahamak at tinulungan, o anuman ang mabibigat na dala na kanyang tinulungan. So may mga tao na anumang ginawa mong kabutihan, at ang sabi ng mga tao, yung salitang the good Samaritan. Bakit sinabing the good Samaritan? Dahil sa Luke chapter 10, mayroong isang lawyer, mayroong pong tagapagtanggol ng kautusan na lumapit sa ating mahal na Panginoong Hesus. At ang sabi niya, Panginoon, nung ang aking gagawin upang ako ay magman ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng ating mahal na Panginoong Hesus sa Luke chapter 10, alam mo ba ang kautusan? Nabasa mo na ba ang kautusan? Opo, Panginoon. Sinasabi po, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Apat po yan eh. Mind, soul, heart. Ano po yung isa? Strength. At pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Tama ang sabi ng ating Panginoon. Pero ang sabi po ng lawyer nito, sino po ang aking kapwa? Sino po yung aking mga ninyo? At ang Panginoon ay nagbigay po ng kwento na mayroong isang lalaki na galing ng Jerusalem at papuntang Jericho, at habang naglalakbay siya, narin yung mga tulisan, siya ay binugbog at nariyan na halos siya mawalan na ng buhay. So, sabi ng banal na kasulatan, mayroong priest, mayroong saserdote. At habang siya naglalakad, nakita niya itong taong ito na halos nag-aagaw buhay na.
na sa halip na siya ay dumiretso sa kanyang lakad upang ang taong ito'y tulungan, siya daw po ay umiba ng daan at iniwasan. So sa panahon natin, yung mga pare, mga pastor, mga minister, so in the Old Testament kasi, yung mga priest na tinutukoy, nariyan yung mga katulad ni Aaron. At mayroong pangalawa na sinabi niya, na Levita. So ang isang Levitang ito, na siya nga naglalakad, nang makita niya itong lalaking ito, umiba rin yung kanyang daan sa kanyang nilalakaran. At iniwasan niya na ang tao ito na sa na tulungan, hindi tinulungan. At yung mga Levita, sila yung katuwang ng mga priests, tagapaglingkod din po sa temple. Yung mga tinatawag na tribe of Levi. So yung ikatlong sabi niya, mayroong isang Samaritano na ang Samaritano ito, so yung mga Samaritano na tinutukoy na kahit sa John chapter 4, bakit nagipag-usap Panginoon? Kasi yung mga Samaritan, kumbaga sa lahi, 50-50 yung blood nila ganyan. Hindi puro Hudyo. So, may pagkaan, ayaw nila talagang makisalamuha yung mga Hudyo sa mga Samaritan. At inuturing nilang, kumbaga yung lahi-lahi, matsura lalay. So, sabi ng Biblia, ang Samaritan nito, so nung makita niya itong taong ito, pinuntahan niya, tinulungan niya, ginamot niya, at kinuha niya at dinala doon sa tirahan. At nang siya alisan niya sa katiwala doon sa tirahan, alagaan mo ito, binigyan ko ng dalawang meron po siya binigay po doon. Sabihin dalawang denaryo. At nariyan na ibinigay, na ito'y aking ibibigay, pangalagaan mo siya, lingatin mo siya, at hanggang sa gumaling at sa akin pagbabalik. Kung ano yung kulang, babayaran mo siya. So, ang sabi ng Panginoon, sino ba yung gumawa ng mabuti? Sino ba yung nahabag, naawa, nagkaroon ng magmamalasakit doon sa taong binugbog ng mga krisan at halos mawalan naman? Yung Samaritan, ang sabi niya, tama, yung Samaritan. So, sabi ng Panginoon, kinakailangan gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Kung meron kang may tutulong, huwag mong ibagkain. Ikapampangan, ka mayot. Ka makasarili. Nais ng ating Panginoon na tayo gumawa ng mabubuting bagay. Mabubuting gawa. Upang makita ang, sabi ng Biblia, upang mapuri at manulahati ang Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, ng ating pamumuhay, pag-uugali, na tayo ay mga anak ng Diyos. Di katulad noong Levita, di katulad noong priest, na sa halip na sila'y mahabag, na sila'y tumulong na gumawa ng kabutihan sa kanilang kapwa, wala silang pakialam. Pero yung the Good Samaritan, na mabuting Samaritan, na ito'y nagkaroon ng habang
At ito isang mabuting halimbawa na dapat natin tularan bilang mga anak ng Diyos upang tayo gumawa ng mabuti maging sa ating mga kapwa. Sabi nga ng 1 Timothy 6:10, Galatians 6:10, lalo na sa inyong kapwa pananampalataya, huwag kayong maghimakot sa paggawa ng mabuti, maging sa mga taong hindi natin pananampalataya na nangangailangan ng tulong sa ating mga kapwa, saan ka man mapanap. Gumawa tayo ng mabuti. Ang lahat ng mga ginagawa natin, pag-uugali natin, maging ang ating isip, ay batid ng Diyos. Laman ng ating puso ay nalalaman ng ating Ama. Lahat ng ating mga ginagawa, darating ang araw sa Biblia, kapag binuksan ang aklat ng mga gawa, doon ipakikita ng ating Ama lahat ng iyong ginawa na kasamaan at kabutihan. At sana at the end of the day, mawala ang ating buhay nasa paggawa ng mabuti, pagsunod sa tulong ng Panginoon sa Kanyang banal na kalooban. Huwag maghimakot, huwag maghinaya, sapagkat ang lahat ng mga bagay niyan ay hindi nawawala ng saysay o kabuluhan, kundi iyan ay makabuluhan at ikaw ay nag-iimpok ng tunay na kayaman na hindi magmamali. Sapagkat sinasabi ng 1 Timothy 6:18 na ganito po ang nakasaad na isulat ni Apostol po kay Timoteo, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handang sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Binigyan din na maging yung inyong kayamanan, ari-arian, tinatangkilik sa buhay, ay maaring ito po ay magamit sa mabubuting bagay, sa pagtulong, sa bawat nangangailangan, at nariyan kung saan, sa pamamagitan ng mabubuting gawa, na glorify, na mamagnify, na i-exalt ang ating dakilang Diyos sa inyong mga ginagawang kabutihan, sa inyong pamumuhay, maging sa inyong mga tinatangkilik sa buhay. Ayaw ng Lord na tayo maging makasarili, maging sakit, maging gahaman, kundi tayo maging kaspalan sa bawat nangangailangan ng tulong. So mga kapatid, huwag ninyong sayangin ang mga bagay na ipinagkatiwala ng ating Ama sa inyong pamumuhay, na ito ay magamit sa mga bagay na masasama, hindi bagay na mabubuting gawa. Huwag magamit ang mga biyaya at pagpapalang yan sa mga bagay na darating ang araw na inyong pagsisisihan. Sa inyong mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos na ito'y ginagamit ninyo sa mga bisyo, sa mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, at lalo tigit ang para sa Panginoon, huwag ninyong kukunin, kundi ito'y para sa Panginoon. Mahalaga ang ating buhay. Mahalaga ang ating kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga pagpapalang iyan, sabi ni Apostol Paul kay Timothy, na ang
ang inyong mga tinatangkilik, ang iyong kayamanan, na iyan ay gamitin sa pamamagitan ng mabubuting bagay, mabubuting gawa. Kaya minsan merong nabigay o sa foundation sa mga taong nangangailangan na namamalimos, ng mga taong mayroon talagang pangangailangan na talagang baglang talagang yun nga, minsan nangangailangan tapos susugal lang. Yung mga taong naman talagang medyo hindi maganda, yung sabihin natin talagang, kaya sabi ng mga, kaya lang ninyo ako hinahanap dahil pinakain ko kayo. So, ibig sabihin, tumutulong kayo, ginagamit ninyo, at maging wise din kayo kung niloloko lamang kayo. Dahil mayroong manloloko at mayroong maaring maloko. So ano ba pong sinasabi ng banal na kasulatan? Ito po ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 12, na kayo'y magkaroon ng tintimang ugali sa gitna ng mga hentil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang makikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, uulitin ko, unawain ninyo ang salitang ito na binitawan ni Apostol Pedro na isa sa mga apostoles ng ating mahal na Panginoon, dahil sabi ng verse 9 dito po, datapot kayo'y isang lahing hiram, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang paghahari ng sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyoong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapot ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsikamit ng awa, o datapot ngayon nagsipagkamit ng awa. Mga minamahal, ipinamamalit ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pila ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, na kayo'y magkaroon ng tintimang ugali sa gitna ng mga hentil upang sa mga bagay na pinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So binigyan din ni Apostol Pedro na tayo'y bansang iniram, pag-aari ng Diyos, makaharing sardote, na tayo nasa kadiliman, na tayo nagkaroon ng liwanag, kagilagilalas na kaliwanagan, at ang sabi ng Biblia, huwag na tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan, sa mga bagay na tinatawag na lust, at nariyan yung ating kaluluwa ay nakasalalay kapag hindi tayo sunod sa katwiran, sa kalooban, at gumawa sa mabuting bagay na ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi ito, pinagsasalitaan man kayo ng masama. Ayan lang ninyo. Basta lumakad kayo sa kalooban ng Diyos, lumakad tayo sa katwiran, sa kabanalan ng Diyos, na may timtimang pananamit, manihing pananamit, timtimang pag-ugali, nasa ayos. Ang sabi ng banal na kasulatan, darating din ang araw, patutunayan ng Diyos
Hindi ka na dapat magsalita. Huwag kang gaganti. My vengeance is mine, ang sabi ng ating Panginoon. Siya ang gaganti. Kung anuman ang mga ginagawa sa iyo na hindi maganda, pinagsasalitaan ka ng mga bagay na hindi ayon sa katiran kalooban ng Diyos, hayaan lang ninyo sila. Lumakad kayo sa daan ng kabanalan at katwiran. Ngayon, ang mahirap, sabi nga ni Pedro, nakakahiya naman kung tinatawag kang Kristiyano, pero yung ang ginagawa mo, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat kang mahiya, ang sabi ni Pedro. At itong basahin sa 1 Peter chapter 4, verse 12. Tayo lahat ay dumaranas ng pagsubok, iba't ibang mga pagsubok. Alam ko po, yung iba, talagang hindi biro-biro. Yung pinagdadaanan po ninyo. Mga problema, suliranin, pagsubok sa inyong buhay, pamilya, asawa, kapatid. At nariyan po, hindi natin yan naiiwasan habang tayo nabubuhay. Pero ang pinakamainam, nasa kamay ka ng Diyos. Kaya ito sinasabi ng Biblia, mga minamahal, huwag kayo magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo subukin na sa maring titing nangyayari sa inyo na di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y bigramay sa mga hirap ng Kristo upang sa paghahayag ng kanyang kalwalitian man ay mga galak kayo na mabilis, malabis na galak. So sinabi ko po ito sa mga Kristiyano na ngayon na kasalukuyan na aming mga pagsubok, na inyong mga nararanasan, mga problema, suliranin, kapigatian, at nariyan minsan nade-depress kayo, dapat na-stress kayo, mga kapatid. Sabi ng Biblia, may mga pagsubok talaga hindi pagkaraniwan. Pero hayaan lang ninyo yan, magtiwala lang kayo sa Panginoon, manalig lang kayo sa Panginoon, umasa lang kayo sa Panginoon, manampalataya kayo sa Panginoon, ang hawakan ninyo mga pangako ng Diyos. Isipin ninyo, anak kayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Yan po. Kaya sabi rito, sa verse 14, kung kayo mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mamapalad kayo. Sapagkat ang Espiritu ng kalwalatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magpatang sino man sa inyo na gaya ng mamatay tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakilang sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay magbata ng gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalan ito. So kaya po, kinakailangan tayo po ay mamuhay na ayon sa kalooban ng ating Ama at gumawa ng mabubuting bagay. So hindi ko na pinag yung verse na ito. Ito po yung paghahatol ng Panginoon. Mayroong kwento sa Biblia na ibinigay din pong parabola ng Panginoon. The parable of the 10 virgins, 5 foolish and 5 wise. Parable of the talents, magkakasunod po ito. 5 to 1, katugtog mo, pangatlo, to chapter 25, the parable of the sheep and the goats. Yung mga tupa at mga kambing. Sama-sama po yan. Darating ang araw, isi-separate ng Panginoon yung kambing sa mga tupa. Sa araw ng paghuhukom. Ang sabi ng banal na kasulatan, kayo mga nasa kanan, mga tupa ng Diyos. Pinagpala ng Diyos, binless ng Panginoon,
And then natin po yung gantimpala na kung saan narin yung everlasting. Pero yung mga kambing na nasa kaliwa, nandiyan yung pagtangis, nariyan yung kadiliman, nariyan yung impyerno, hindi yung nagtatakapoy na yung impyerno ay hinihanda para kay Satan maging ng kanyang mga disipulo. Bakit sinabi ng ating Lord na mayroong mga kambing at mayroong mga tupa? So yung mga tupa, masunurin, maayon, maaw. Kaya sabi ng Bible, ang Panginoon ay katulad ng korte ng Diyos. Sa parable na ito, meron tayong makikita na pangyayari. Ang sabi po ng mga tupa sa kanilang hari, dahil nandun na sila, pinipili na sila, sineseparate na nila. Ang sabi ng mga tupa, dahil sinabi ng ating Panginoon, ng hari, sabi ron na nagsasalita, nagutom ako, binigyan niyo ako ng pagkain, ako'y nabusog. Nagkasakit ako, dinalaw ninyo ako. Nasa bilangguan ako, dinalaw ninyo ako. Wala akong damit, binihisan ninyo. Wala akong tirahan, hallelujah. Binigyan ninyo ako, tinanggap ninyo, at binigyan ng matitira. Nauhaw ako, binigyan niyo ako ng tubig at ako'y uminom. Sabi ng hari sa kanila, ang sabi ng mga tupa, Hari, kailan ka po namin nakita, mahal na hari, na ikaw ay nagutom at pinakain ka namin at nawa at pinalit ka namin, na walang damit at binihisan ka namin at nagkasakit at dinalaw ka namin. Sabi ng Lord, parang di na gano'ng mahaba, dahil ginawa ninyo sa maliit na ito, sa inyong kapatid, sa inyong kapwa, ginawa na ninyo ito sa akin. So once na tayo gumagawa ng kabutihan, mabubuting gawa, meron tayong bagat, hawat, pagmamahal, pagmamalasakit sa ating mga kapwa, ang Diyos ay nalulugod. Napiplease natin ang ating God Almighty dahil sa paggawa natin ng mga mabubuti, nag-glorify ang Diyos. Ang sabi ng Matthew 5:16. Pero nagreklamo yung mga kambing. Kasabihan yung mga kambing may sungay, kasabihan yung mga kambing medyo talagang mas nabunto, matigas ang ulo. Manuwag labot. Kailan ka po namin nakita nagutom at hindi ka namin pinakain? O nainom, o nawaw na hindi ka namin pinainom? Kailan ka nagkasakit na hindi ka namin dinala? Kailan ka namin hindi binigyan ng damit na ikaw ay walang may suot? Dahil makasarili sila. Sabi natin kahamang sakit, yung iniisip lang nila yung sa kanilang sarili, at balik wala yung kanilang kapatid, yung kanilang mga kapatid, na nangangailangan ko na dapat gumawa ng mabubuting bagay. Na ipakita yung mabuting pamugat. Hindi na nabuo ng Diyos sa kanila. Kaya ang sabi ng Biblia, yung mga tupa, ito yung bindes ng Panginoon. At yung mga kambing, ito po ay napahal.
My brethren in Christ, ang Diyos ang siyang nakakaalam ng ating katayan, ng inyong ginagawa, ng aking ginagawa. At kung hindi tayo lalakad at susunod sa kalooban ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoon Jesus, mawawalan sa isay ang ating pagpapagay. Mawawalan sa isay ang ating pagpapagay. Mawawalan kabuluhan ang lahat ng mga bagay niyan, sapagkat dating ang araw, every knee shall bow, every tongue shall confess na siyang Panginoon. At kung ano ang ginawa natin, sabi nga ng Biblia sa 12:36-37 ng Matthew, na maging ang ating mga sinasabi na walang katuran na pananalita, ito'y pagsusulit na. Kaya galit na galit ang Diyos ng mga scribe and Pharisees, Sadducees, dahil sila'y mga hipokrito. Dahil sila'y mga hipokrito. Nais ng Diyos na tayo magpakatotoo, na tayo dapat na sumunod sa Kanyang katwiran. Hindi sa ating sariling katwiran, kundi ang katwiran na ibigay ng Diyos sa ang dapat natin sa kaya one day, hindi na po ako magtatapos, mag-Lord at prepare na po. One day, mayroong isa ang nagawa doon sa church. Dahil pangangaral ng salita ng Diyos, sinubukan niya yung mga member, yung mga manggagawa. Pumunta siya doon sa labas ng church, nagbihis siyang pulubi, yung bacon. Tinakpan niya yung mukha niya para hindi siya makilala. So medyo lumayo siya ng konti doon sa church at dinadaanan siya. Papunta sa church yung mga sumasama. At bawat dumadaan, ini-ignore ko siya. Hindi naman lahat. Meron siguro talagang nagbas pumaslipos lang. Pero mostly, hindi siya pinapansin. Wala yung maba, wala yung mabuting gawa, wala yung malasakit, wala man yung mag-testify para ilaban sa Diyos, mag-share sa salita ng Diyos. Paano wala? Nang makita niya ang mga bagay nito, nang lupaybay siya. Niyak siya. Ang kinalulungkot niya, praise God, yung ipinangangaral, yung salita ng Diyos, pumasok dito, labas dito sa kanya. Mahalin ang iyong kapwa, mahalin ang kapatid, mahalin ang iyong kaaway, gumawa ka ng mabubuti, mahabag ka, maawa ka, mahalin mo. Ang iyong kapwa. Nung mangyari yun, pumahin po, pinasasabi po, na wala naman po ng service mo. Pinasasabi po, next time na lang daw po dahil nagbigay ng daylan. So, nung pagka-tipot, pinatutuin niya yung kanyang naranasan, yung kanyang nakita, na marami sinasabi mga Kristiyano, pero sa bibig lang, wala sa puso, wala sa puso. Nasa puso lang. Magagandang magsalita, marunong, hanggang doon lang. Useless ang ating pakikinig,
o hindi natin sa pamumuhay ang salita ng Diyos sa ating buhay. Naunawaan po tayo lahat nagkakamali, nagkakasal, marupok, mahina, pero lumaban tayo by the mercy and grace ng ating Panginoon. Kaya the Lord is my strength. The Lord is my helper, Redeemer, Savior, my Lord, lahat-lahat. Yung inaming Christ is enough for me. Sapat na si Kristo sa akin. Sapat na. The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala ka nang kailanganin. So mga kapatid, yung mangyari yung nalipay-pay siya, so talagang talungkutan, kahit na sino, di ba? Tayo naman, di ba? Kapag nakikita natin yung dapat, pero hindi nagagawa. At alam mo ba ninyo sa James 4:17, nakaisip ka ng mabuti at hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Hindi lang yung utos ng Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, ginawa mo yung kasalanan. Yung paggawa rin ng mabuti. Pagdalo sa gawain ng Diyos, mabuti yun. Pagsamba, hindi mo ginawa, nagkakasala. So mga kapatid, huwag tayong maging may babaw. Huwag tayong maging hipokrito at hipokrita. Mahalaga ang ating kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Magpilit, magsumikap sa pulong ng Panginoon. Dahil meron talaga magsusumikapan sa pulong ng Panginoon. Nakikita natin ang mga bagay na nangyayari. Diba? Yung mga baha-baha, nandiyan nakikita natin. So mga kapatid, habang narito tayo, we are the salt and the light sa mga ibarat. So patunayan natin sa ating mga buhay by the mercy and grace of God na tayo ay anak ng kaliwanagan. Na tayo ay hindi dapat nagtitisulan, kundi tayo ay dapat maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Sa dapat mga nanlulupay-pay, tulungan sila. Na hindi umang mahina ang dalayan sila. Huwag nawa tayo mamuhay sa kadiliman. Kundi tayo mamuhay sa kaliwanagan na nais ng Panginoon. Isipin ninyo, walang saysay ang lahat ng mga bagay dito sa mundong ibabaw nito kung wala tayo sa kamay ng Diyos. Mga ating buhay ay walang kabuluhan kung wala ito sa kamay ng Diyos. Kung wala tayo sa presensya ng Diyos. Mahalaga sa mga kapatid na gumawa ng mabuting gawa. Tulad ng mga kapatid na sa kanto, kapag nakita natin siya, sinasakay sa mga sasakyan ninyo, mabuting gawa mo ito para makadala sila sa gawain ng Diyos. Hindi natin yung sa kanto, wala sa sakyan, mabubuting gawa nito na ayon sa kalooban ng Diyos. At yan ay makabuluhan sa harapan ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos sa kadakilaan, hindi natin mapapatayan. Diyos siya na nagkataroon na at iniaalay ko niya para sa iyo at para sa akin. Kaya sa bawat isa narito, yung mga kapatid natin na nagpapay-pay, ginakap na doon, encourage niyo sila.
na sila'y makapanumbalik ang paglingkod sa ating mahal na Panginoon. At tayo ngayon narito, tayo lahat ay narito, magsumikap tayo sa tulong ng Panginoon. At tayo maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon at tayo gamitin ng Diyos sa Kanyang ministry.